Contestant number 1, representing Philippines. Magandang hapon, Talk Nation! Mula sa bansang kulang ang bigas, mahal ang gas, at masandamakmak ang mandurugas. Welcome to Pilipinas! Ayan, this is Mitch Raimundo representing Mandaluyong City, loob at labas, na naniniwala sa kasabihang kung ang mata ay pampalinaw, ulit, kung ang kalabasa ay pampalinaw ng mata, ang talong ay pangpatirik ng mata. And I thank you. Grabe naman yon, Mr. Philippines. Mr. Philippines, bumunot ka muna dito dahil magtatanong ako sa iyo. Okay na? Okay, Mr. Philippines. Ang tanong, ano game? Yan, di ba? Okay, Mr. Philippines. This is the question. If you could collaborate with any content creator or public figure, who would it be and why? Again, representative from the Philippines. If you could collaborate with any content creator or public figure, who would it be and why? Para sa akin, maraming salamat sa napakagandang tanong, Mr. Ryan Tanyada. Para sa akin, kung may i-collab ako na isang public figure or content creator na alam kong una, syempre, iisipin ko kung ano ba yung matutulong sa akin. Pangalawa is yung kaya niyang ma-influence and at the same time, kaya niyang maituro sa akin at sa mga manonood. Feeling ko ang kailangan ko at kailangan nating lahat, si Pastor. Yung sa TikTok na si Father Fiel. Kasi without Father Phil on our social media, hindi tayo mawawalan ng ng positivity in life na lahat ng aral na mapupulot natin is all positive. And feeling ko ayun yung kailangan natin, lalo na sa Pilipinas and sa social media, na kailangan talaga natin ng content creator na pare na alam natin once na magsalita is all positive and at the same time, marami kang mapupulot na aral, hindi lang aral kundi magkakaroon ka rin ng internal learnings, lalo na sa pangbuhay mo and at the same time, kahalahatan. Ayun. And yun, si Father Fiel, dahil alam ko once na nagsalita siya sa mga tao, sobrang credible niya and at the same time, maraming may influence kaming dalawa na through wordings of God is magagamit namin yun para mas lalo pang makilala ng mga tao kung sino yung Diyos ng bawat isa. And I thank you. Okay. Thank you for that answer, representative from the Philippines. Mawalang gana na pero lumayas ka na dyan. Okay. Okay. Before I call on our second contestant, may I thank our sponsor, Caspi Bar and Cocktail Lounge. For our second contestant, representative from China.
Siya, wow! Talk Nation. I represent the land of the Red Dragons, China. My name is Federico Enciana. I'm from the city of love, Iloilo. Naniwala ako sa kasabihan ng kung marunong ka magluto, marunong ka din magluto. And I thank you. Okay. Mr. China. Grabe, napakasingkit ng Mr. China natin, no? Mukhang Chinese na Chinese yung pagmumuka. Tignan mo naman, oh. Chinese na Chinese. Hindi ba pagkakailang Chinese? Mr. Representative from China, bunot ka na dito. Okay. Representative from China. Ang tanong, how do you use your platform to promote positive mental health practices? Again. How do you use your platform to promote positive mental health practices? Mr. Rose, I need translator. Pardon please. Again, how do you use your platform for positive mental health practices? Kabisado ko yun, ha? Igagamit ko yung skills ko at po ang mga bibidyo ko in positive ways. Kasi lahat ng mga viewers ko medyo meron depressed and stressing. Kasi isa pa akong comedic. Yan ang bibigay ko sa kanila at saka positive vibes always and be happy. And remember, God always loves you, okay? And always pray before bedtime. And I, sheshe. Okay, that's it for our representative from China. Again, thank you to Casby Bar and Cocktail Lounge. Okay, let me call on our next. Whoa! From representative from China. What a pasabog! Okay, may I call on our next contestant, representative from Las Vegas. You're gonna come closer. You're gonna stare forever. Do you wanna get to know me? Get your confidence out inside. 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 You better do this right. Good afternoon, everyone. My name is Ace Hirado, and I'm representing the most expensive place, which is Las Vegas. And naniniwala ka sa kasabihan na, if you can do better, then do best. Like me. I can and I will. Watch me. Okay. From the city of sin, Las Vegas. I miss going to Las Vegas. Anyway, Anya, Ace, bunot ka na for your question. Okay. Representative from Las Vegas. The question is, if your life was a content series, what would the title be and why? Again, if your life was a content series,
what would be the title be and why? Thank you so much for that wonderful question, Kuya Rai. If my life is going to be a content series, the title will be The Journey of My Success. Because everyone wants to be successful in every way. Everyone wants to thrive hard, and everyone wants to be also influenced na maging masipag para lang maging successful sa buhay. Like me, being isang content creator dito na sumabak para manalo ng 1,000,000, ito ay isang naging journey ko, and lahat ng content ko, pinapakita ko sa inyo kung paano mag-thrive hard at maging parte ng journey ko na manalo ng 1,000,000 dito. Thank you, Kuya Rai. Okay, that's it for our representative from Las Vegas. You better do this right. What you gonna do? Now, let me call on our next contestant, representative from Egypt. Marhama Ana Ishmi Noah Cubio, representing Egypt. And naniniwala sa isang kasabihang, it's better than late than buntis. Okay, representative from Egypt. Representative from Egypt, can you understand Tagalog? Yeah. Oh, not yet. Okay. Okay, representative from Egypt. I have questionnaires here. Can you pick your question? So you're sign of the cross, huh? Egyptians are not Christians. Ay, sorry. Yeah, kidding. Binago na. Binago na. Okay. Representative from Egypt. The question is, what's the most meaningful message or comment you've ever received from a follower? Again, the question is, what's the most meaningful message or comment you've ever received from a follower? Shukran, Escorba, Demorda, Escurus, Beroda. Hindi ko alam kung ibig sabihin, pero shukran, Kuya Ryan. Pero for me, ang pinaka-meaningful sa akin is yung magaling ka kahit hindi ka pa magaling. I mean, may nagsabi kasi sa akin noon na hindi man nila nakikita yung kagalingan mo, at least binibigay mo yung best mo, dun pa lang panalo ka na. Yun yung pinakamagandang nasabi sa akin ng isa kong follower, and sobrang na-touch yung puso ko doon kasi alam natin dito sa The House of Collab sobrang hirap ng laban at meron talagang iba na hindi kayang lumaban pero kinakaya nila para sa pangarap, and ayun yung sinabi sa akin ng isa kong follower na kahit hindi mo kaya, basta ibigay mo yung best mo, panalo ka na sa part na yun. Ayun lang po. Thank you so much. Okay, that's it for a representative from Egypt.
let me call on our next contestant. Our contestant representing Palawan. Hello. Maayong hapon sa imong tanan. Ako DIC Arnold Arellano na representa gikan sa bayan kung saan maraming palakanto, maraming palaiwan, Palawan. At naniniwala sa kasabihang aanhin ko ang freezer kung sa'yo pa lang ang galing mo nang magpatigas. And I will answer the question. Okay. Representative from Palawan, bumunot ka na dito. Mayong hapon. Nakintindi ka naman ng Tagalog, no? Oh, kasi kung hindi, baka toktokan kita. Joke lang. Okay, asa na yung question mo? Ako ang bubukas. Tatanungin Mr. dapat kita, Palawan. Kuya Ray. Mr. Palawan, ito ang katanungan. What do you think is the role of a content creator in shaping the future of the world? Again, the question is, what do you think is the role of a content creator in shaping the future of the world? Tama't Kuya Ryan sa iyong magandang katanungan. Ang aking tugon sa kanyang tanong ay, ang masasagot ko dyan is, mauhubog ko ang mga kabataan at ang aking mga audience sa mga social media dahil sa aking content. Ako po ay nagji-gym content. Diba? Dahil ang pagji-gym guys, dapat inire-recommend to sa lahat. Sa bata, matanda, walang edad. Dapat lahat tayo ay inaalagaan ng ating kalusugan para matulungan na mapahabang ating buhay, maabutan natin ang ating mga kapamilya, 'di ba? Mga kaapu-apuan pa natin. And napakaganda nito sa ating buhay dahil nagbibigay ito ng hormones na tinatawag natin guys na endorphins. And nakakabigay ito ng peace of mind and nakakatulong din nga siya sa ating physical. So sa akin, isa sa magandang plataforma ang pag-gym, fitness, pagkain ng mga healthy na pagkain para ma-influensyahan ko ang mga aking audience at kung sino pa sa social media na alagaan nila ang kanilang katawan. Dahil ang pinakamahal na bagay sa mundo, ang iyong buhay. Yun lang Kuya Ray, salamat po. Okay, naipasok ni Mr. Palawan hanggang dito ang pag-gym. Ang sagot sa problema ng bansa ay ang pag-gym according to Mr. Palawan. Okay, Mr. Palawan, mawalang galang na. Lumayas ka na dyan. Okay, may we call on our next contestant. Our representative from Japan.
Konnichiwa. Watashi wa Dai Suseru Kerubo desu. Representing from the land of hentai. Ay, joke. From the land of the rising sun, Japan. Na nagsasabing, Naseba Naru. Meaning, you can accomplish if you do it. Arigatou gozaimasu. Sumimasen, konnichiwa, Ryan desu. Domo arigatou gozaimasu. Here a question, Mr. from Japan. Can you pick one? Mr. Japan, this is your question, Mr. Japan. What kind of legacy do you want, interpreter? I'll speak Tagalog. Okay, because if you need an interpreter, we don't have an interpreter. Tinanong lang kita. Okay. What kind of legacy do you want to build through your online presence? Again, what kind of legacy do you want to build through your online presence? Thank you for that wonderful question. For me, legacy as a content creator, sobrang dami na po niyan. Ang dami ng ginagawa ng mga content creators at magkakaroon po yan ng pagkakapare-pareho. Pero I really want na ang maging legacy ko is to lift up all the people, to inspire everyone na kahit anong pinagdadaanan nila sa buhay nila, kahit anong paghihirap na na-experience nila sa paggawa ng contents, gusto ko ma-inspire sila na ituloy pa rin nila hanggang makuha nila yung successful na hinahanap nila. That's all. Thank you. Okay. Domo arigatou gozaimasu, Mr. Japan. Okay, for our next contestant, may we call on representative from Transformers. I'm kidding. Representative from Cabanatuan. Okay, Mr. Cabanatuan. Mabuhay mula sa probinsya ng Nueva Ecija, syudad ng Cabanatuan. Nag-iiwan sa inyo ng katagang hindi makikita sa panloob na kagwapuhan, makikita ang kagwapuhan na nakatayo sa inyong harapan. Muli, ako po ay mula sa Tricycle capital of the Philippines,
Cabanatuan City. Okay. So dito na po nagtatapos ang aming contest. Grabe, tinapos mo mga agad to, Mr. Cabanatuan. Optimus Prime. Ay, joke lang. Optimus Prime, pag inangat mo ng konti, Felix Bakat. Joke lang. Anyway, Mr. Cabanatuan, bunot ka naman, oh. Okay, Mr. Cabanatuan, ito ang tanong. Ang tanong, how do you ensure that your content remains aligned with your values while still engaging your audience? Again, Mr. Cabanatuan, the question is, how do you ensure that your content remains aligned with your values while still engaging your audience? Hello. Maraming salamat, Kuya Ryan. Magandang hapon po sa ating mga judges, sa ating mga viewers. Ayan, magandang hapon po. Ang katanungan na naibigay po sa akin ay paano ko mai-align ang aking mga content para sa ating mga viewers. Ayan, so ang sagot ko po dito, dahil bilang isa pong konsehal, bilang isang konsehal makikita natin na kailangan maayos, maganda, matino ang ating mga contents. So pinapatunayan ko po na meron po tayong one-on-one talks. Ang ating one-on-one talks po ay kinikilala natin ang bawat isang content creator sa bawat ini-interview natin sa bawat contents natin. Dito mapapakita ang aking alignment sa pagiging public servant dahil gusto ko na napupuntahan ko, nakikilala ko yung bawat tao sa residente namin, sa aking mga nakakausap sa mga live streams ko, at lalong-lalo na sa mga ini-interview ko. Maraming salamat po. Okay, that's it for Mr. Cabanatuan. Let me call on our next contestant, representative from Thailand. My name is John Noe Cubio from the land of smile, Thailand, at naniniwala sa isang kasabihang kahit gaano kalalim ang dagat, kadibdib lang ito ng bibe. And I thank you. Okay.
Sawadika. Sawadika. Michan Ryan. Thank you so much, guys. No way. Yeah. Ma'am, perfect yung perfect yung Thailand sa iyo Yeah. Para kang saktong-sakto lady boy. Saktong-sakto sa iyo. You are a real lady boy. Anyway, Mr. or Miss Thailand. Bumunot ka na po dyan. Oo. Sige na. Thank you so much. Hello. Okay. This is your question. Think of how many followers you have. Then imagine all of them in front of you. What would you like to say to all of them? Again, think of how many followers you have. Then imagine all of them in front of you. What would you like to say to all of them? Thank you for this wonderful question, but I answer it in Tagalog. Is that allowed? Yeah. Okay. Because I'm a translator. Okay. You really sound like a lady boy, ha? Okay. Kung pagbibigyan mo po ako ng pagkakataon na iharap sa akin yung followers ko, sa mga hindi nakakaalam po, meron lang akong 1,000 na followers. And for me, sobrang saya niya para sa akin dahil isa tong privilege na makaharap ko lahat na naniniwala sa akin. Sinabi ko nga sa inyong lahat, kahit isa man niya na naniniwala sa akin, patuloy akong lalaban. And gusto ko lang sabihin sa mga supporters, sa mga nanonood sa akin sa harapan ko na thank you so much. Kasi kayo yun nandyan tuwing kailangan ko. And kayo yun nandyan kapag may struggle ako sa buhay na hinaharap bilang isang content creators. And kayo din yung nagpuna ng pagiging ng pagkakawalan ko ng magulang. Kayo yung nagiging the second family ko sa bilang pagiging isang content creator ko. Kaya nagpapasalamat ako ng marami and I'm so blessed with you guys. Gaano man kalaki or gaano man kalait ang followers na isang tao, sabi nga nila, wala yan sa kasikatan mo. Yan ay sa bawat puso ng mga tao na nakahawakan mo. Thank you so much. Okay, Mr. Thailand, mukhang marami ka nang nahawakan, no? Dahil sa sagot mo. Oo, Mr. Thailand, maraming salamat. Thank you. May we call on our next contestant, our last contestant for boys. Second to the last contestant, representative from Samoa. Maluya de Auli, Adriel Jairus, representing the country of Hawaii. Paa Samon. Naniniwala ko sa kasabihan, no guts, no glory, no ID, no entry. Guys, from Hawaii pala, kala from dogs eh. Eh. Anyway, Samoan friend, this is your question. How do you ensure that your content stays inclusive and resonates with diverse audiences? Again, the question is, how do you ensure
that your content stays inclusive and resonates with diverse audiences. Gusto mo bang explain ko o okay na to? Okay yan. Okay na yan. Okay, sige. Kung anong pagkakaintindi mo, yun na yun. Hello. So, yun. Thank you for that wonderful question, Kuya Ryan. So, as a new content creator na wala pa masyadong experience, ayun. Kuya Ray, patanong ulit ng question. Pa-explain na ng Tagalog, please. Hindi, sabi mo, okay na yun eh. Joke lang pala. Hindi, touch move, okay na yun. Hindi, prankster ako eh. Ganun ba? Okay, here's the question again. How do you ensure, naririnig yung mga nasa likod, nagtatanong, anong ibig sabihin nun? Hindi rin nila alam. Okay, the question is, how do you ensure, alam mo ensure? Yung iniinom? Ensure? Iba pala yun. Oh. How do you ensure, pinapangiti lang kita, pinapatawa lang kita, no? Para relax yung konti. Pwede no? Tagalog, Kuya Ray, para... Eto na nga. Babasahin ko muna ng buo yung question. Sige, sige. No? Okay. How do you ensure that your content stays inclusive and resonates with your diverse audiences? In Tagalog or in Taglish, no? Parang, paano mo masisigurado na yung content mo is makaka-relate din yung ibang tao? Kasi we have diverse, meaning to say, iba-iba yung audiences natin. Merong matanda, may bata, may lalaki, babae, diverse, iba-iba. So, paano sila makaka-relate pa rin sa content mo kahit na iba-iba sila? Okay lang? Thank you, Kuya Ray. Pag iyan pa naman, pina-explain mo pa. Ako na lang kaya sumagot. Thank you. Siyempre, ang content ko ay about sa fitness, so marami makaka-relate dyan. Thank you. Napakahana! What a wonderful! Mas mahaba pa yung pag-uulit ko ng tanong. Diyos ko ka. Okay. Diyan ka na nang bumawi. 200% na ganon. Isa pa, 200% na ganyan. Go. Okay, sige, Mr. Samoa. Oo, mawalang galang. Lumayas ka na dyan. Okay, for our last contestant for boys, representative from the Philippines. Maayong gabi! Kaninyong tanandira mga Cebuano! Aniya na si Kenji Emerson, gikan sa Dakbayan sa Sidlakan, Lapu-Lapu City! At naniniwala ako sa kasabihan, paano ka mag-grow kung hindi ka magpapadilig sa akin? And I thank you. Wow! Meron gusto magpadilig dito, nasa likod. May gusto magpadilig ata, nasa likod, oh. Anyway, Bisaya pala ang no? From Cebu, no? Lapu-Lapu. Marunong din ako Bisaya. Pero gamay lang. Okay. Bunot ka na dyan, Mr. Lapu-Lapu. Okay. Mr. Lapu-Lapu, ang tanong, if you could change one thing
about social media landscape today, what would it be and why? Again, ang tanong, if you could change one thing about social media landscape today, what would it be and why? If I would be given a chance to change the social media landscape, that would be the staff cancel culture. And I thank you. Okay. Cancel culture ang sagot ni Kenji. And let me open and welcome our candidates for Girls Edition Miss THOC. Let's start with our first candidate representing Philippines. Magandang tanghali sa ating mga manonood. Ako nga po pala si Zaire D. Basco, 21 anyos. Nagre-representa ng Pilipinas. Naniniwala sa kasabihang masamang magtanim ng galit sa kapwa, pero mas masamang magtanim ng bata sa hindi mo jowa. And I thank you. Okay, Miss Philippines. Bumunot ka na? Miss Philippines, ito pala yung yung dragon na matagal na hinanap, no? May nagtago or no? Alam mo kung bakit? Alam mo ba't kailangan natin? Kasi ito yung Dragon Ball, so. Hindi. Kaya kailangan hanapin natin. Anyway, Miss Philippines. Miss Philippines, ang katanungan. How do you ensure that your content remains aligned with your values while still engaging your audience? Again, the question is, how do you ensure that your content remains aligned with your values while still engaging your audience? Thank you sa magandang katanungan, Kuya Ryan. Akin itong sasagutin sa simple lamang. Para ako'y manatiling value at worth it to views sa ating mga plataforma, ay aking papanatiliin ang aking kabutihan at ang aking kabutihan ng aking puso, ugali at quality ng ating mga content. Kahit tayo magtagal sa industriya ang ating ginagawa ngayon dito sa The House of Collab, hindi mawawala ang ating napag-aralang. Kailangan natin marunong tayong gumalang, mag-produce ng magandang quality, at syempre ay
mapasaya ang ating mga viewers. Kaya aking masasabi lamang ay mapapanatili ko yon sa pagpatili ng aking mga ginagawa sa ngayon hanggang sa susunod na buwan. Nice. Thank you. Thank you, Miss Philippines. Pero mayroon muna akong tanong. Bakit yung dragon mo may power bank pala? Para umilaw. And may power bank kayo, no? para okay. Para umilaw yung Dragon Balls, Yes. no? Okay. Miss Philippines, maraming salamat. Let me call on our next candidate. Our candidate representing Thailand. Hello. Good afternoon, Talk Nation! Hindi to lady boy at girl na girl. From the land of Sumas, Sawadika, Chanel na ka. At naniniwala sa kasabihan na time is gold when you're watching ball. Kasi syempre, pag matapang ka, natitense ka, di ba? Kaya parang kailangan natin talagang agarin yung time. And I thank you! Okay. Miss Thailand. Sawadika. Sawadika. Michan Rian. Can you pick your question? Yes. Ang haba ng kuko. Nagpa-research siya. Guys, yan. Kung gusto nyo magkantong nails, research siya. Thank you pala sa sponsor natin. And again, Caspi Bar and Lounge. Okay. Your question, Miss Thailand. How do you deal with burnout and what motivates you to keep creating content? Again, the question is, how do you deal with burnout and what motivates you to keep creating content? Thank you for that wonderful question. And I think this question is very relevant, lalo na sa mga content creators. Dahil given na every day we have to provide contents, but not just contents, we have to provide quality contents. And every day, guys, it's not that easy to provide those dahil kailangan mo mag-conceptualize and to think relevant. Dahil pag nilabas mo ba to, papatok ba to sa tao? And I also think that burnout, hindi siya kahihiyan, aminin. Kasi all of us may experience that. And the only thing that keeps the fire burning for me is that kapag nafe-feel ko na napapagod na ako, I always come back to the question, bakit ako nandito? Na ano ba yung values ko? Bakit ko ba tinutuloy itong bagay na to? And that is because gusto ko yung ginagawa ko and I want my passion to inspire other people na hindi kulang or hindi pa matatapos yung oras for all of you na merong time and merong chance to ignite that dream. And I thank you. Kapungka!
Okay, that's it for Miss Thailand. Okay, let me call on our next contestant. Contestant representing Philippines. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ako po si Rebecca Maglake, 26 na taong gulang at buong puso't dangal na nire-representa ang ating mahal na bansang Pilipinas. At nag-iiwan ng kasabihan, ang karunungan ay kayamanan na hindi maaaring nakawin. Maraming salamat po. Okay, Miss Philippines. Bumunot ka na po ng iyong katanungan. Miss Philippines, ito ang tanong. Miss Philippines, think of how many followers you have, then imagine all of them in front of you. What would you like to say to all of them? Again, think of how many followers you have, then imagine all of them in front of you. What would you like to say to all of them? Thank you so much, Kuya Rai. Ang gusto ko lamang ibigay sa kanilang mensahe ay nagpapasalamat po ako sa inyong lahat. Kaya kundi dahil sa inyo ay hindi po ako makakarating dito sa aking kinaroroonan, ang The House of Collab. Maraming salamat sa inyong suporta at tiwala na ibinigay niyo po sa akin. Yun lamang po. Maraming salamat. Okay, that's it for Miss Philippines. Okay, let me call on our next candidate representing South Korea. 안녕하세요 여러분. 저는 엘리카 가솔린 불거스입니다. 저는 진짜 예쁘다. 저는 필리핀 왔어요. 저는 한국을 왔어요. 파이팅! Okay, that's it. Miss South Korea. 안녕하세요. 안녕하세요. 라이언이요. South Korea. 반갑습니다. Richard sa'yo. 안녕하세요 여러분. Derek sa'yo. 데렉 안녕하세요. Johan sa'yo. Miss Korea, and you. Okay. Miss South Korea. Miss
Miss South Korea, this is your question, Miss South Korea. If your life was a content series, what would the title be and why? Again, your question is, if your life was a content series, what would the title be and why? Thank you for the wonderful question. Siguro yung itatitle ko sa buhay ko is happiness. Happy. Kasi sa buong buhay ko, kahit may problema akong tinatago sa labas or dito man sa loob ng mansion, dinadala ko siya sa pagiging happy and pagiging kasama ko dito sa loob ng mga content creator dahil yung ibang mga tao na hindi natin halos kilala, sila pa yung parang nagsasabi na lumaban ka at kahit gaanong problema sa labas o dito sa loob ng mansion, dapat lumaban ka hanggang dulo at dapat happy ka lang. Kamsahamnida. Naniniwala po ako sa kasabihan. K-drama is not K-drama is not wasting time. K-drama is remove your stress and problem. Thank you. 감사합니다, 여러분. That's it for Miss Korea. Let me call on our next candidate. Candidate representing Philippines. Naimbag nga adlaw! Ako si Chacha Marino, ang nirepresenta ko ang Pilipinas! At nag-iwan ng katagang, pag walang nagtanim, walang aanihin. At kung walang aanihin, malamang wala tayong kakainin! Okay. Miss Philippines, ito ang katanungan. Miss Philippines, ang tanong, if you could collaborate with any content creator or public figure, who would it be and why? Again, the question is, if you could collaborate with any content creator or public figure, who would it be and why? If ever may chance ako makipag-collaborate sa isang influencer din katulad ko, is sa Team Payaman. Ayan, ina-idolize ko yung Team Payaman dahil sila, yung content kasi nila is, ang goal nila is lahat umangat sa buhay. Wala silang, hindi sila naghihilaan pababa. Lahat hinihila nila pataas. So, mas nai-inspire ako sa mga ginagawa nilang content at nagtutulungan sila. Parang yung Team Payaman kasi isa silang pamilya talaga na nagtutulungan. Kaya magandang inspirasyon sa iba, lalo na dun sa mga hindi gaano okay sa pamilya. Ayan. Thank you. Okay, that's it for Miss Philippines.
call on our next candidate, representative from Egypt. Al-Hakaber and Assalamualaikum, ladies and gentlemen. Good day. My name is Scarlett Kevin from the city of River and Creek, Cotabato City. And now, I'm Cleopatra from Egypt. And meron akong kasabihan na you will never know unless you try. Hindi mo malalaman kung di mo ko titikman. Kaya anong hinihintay mo? Egypt, Egypt! Assalamualaikum, Habibti. Shukran jazilan for being here. Huh? Mashallah. Mashallah. Habibti, you have luck with this? You have luck? Okay, can we luck it? Okay, and then, yeah. Okay, I'm kidding. Habibti, just kidding. Habibti, can you get your question? Your question is, if you could change one thing about the social media landscape today, what would it be and why? Again, mamadali ka? Nilakad ka? Sa bagay, Egypt. Alam mo ba kung anong pinakamabilis sa bansa? Una, Iran, kasi Iran. Pero ano mas mabilis sa Iran? Egypt, nag-jeep ka na eh. Okay, nagmamadali ka ba? Okay lang? Medyo. Okay. Kasi Sige. from Egypt. Another question. Again, the question is, if you could change one thing about the social media landscape today, what would it be and why? Okay, Alright. Miss Egypt, that's your question. All right, thank you so much for the wonderful question. So kung bibigyan man ako ng chance na may papalitan sa social media, for me, wala na. Kasi para sa akin, perfect na ang social media at mas lalo siyang nag-i-innovate at mas lalo siyang nagbabago at mas nag-i-improve. And for me, naging masaya lahat ng mga tao at nagkaroon ng maraming information about it. So again guys, maraming salamat and thank you so much. Okay, that's it for Miss Egypt. Okay. Representative from Philippines. Magandang hapon sa inyong lahat. Ako po si Lorna Versola. Nire-representa ang Pilipinas at nag-iwan ng katagang
Ang taong hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, madapa ka sana. Okay. Okay. Pero alam mo, Lorna, ako naniniwala ako na minsan yung mga taong hindi lumitingin sa pinanggalingan may stiff neck. Minsan yun. Yes. Anyway, Miss Philippines, bumunot ka na. Miss Philippines, here's the question. What is the most important lesson you've learned as a content creator and how has it shaped you? Again, the question is, what is the most important lesson you've learned as a content creator and how has it shaped you? Thank you, Kuya Ryan. Ang natutunan ko sa pagiging isang content creator ay ang disiplina sa sarili. Ang disiplina sa sarili. Kasi napaka-importante ng disiplina sa sarili, lalo na kung lagi kang on time. And ang isa ding natutunan ko sa pagiging isang content creator is maging palaban. Kasi sobrang daming palaban dito sa The House of Collab to the point na pati ako na-challenge. And isa pang natutunan ko ay yung pag binato ka ng bato, batuhin mo pa rin ng tinapay. Kasi ang daming nagiging competitive dito in a wrong way, pero hindi ako na-influence na gumaya sa kanila. Kasi may sarili akong paninindigan. Thank you. Okay, that's it for Miss Philippines. Okay, we have our next candidate, representative from Egypt. Assalamualaikum. I am Jamila Ablutindas Paraz, representing Egypt, and I believe all countries, big or small, strong or weak, are all members of the United Nations. Miss Egypt, here's the question. Pili ka na. Miss Egypt, the question is, what's the most meaningful message or comment you've ever received from a follower? Again, the question is, what's the most meaningful message or comment you've ever received from a follower? Thank you. Actually, yung pinaka-meaningful talaga na message na nireceive ko ever since talaga is nung nag-coach sa amin si Sir JV.
At si Ate Lorna, she's not my follower, but yun talaga yung pumatak sa akin. Kasi nga yung sinabi, yung pinasabi ni Sir JV sa amin, na deserve mo yan. Kasi simula pa nung bata ako, lahat ng mga ginagawa ko, sa tingin ko sa sarili ko, kahit anong gawin ko, I don't deserve it at hindi ako magaling. But simula nung sinabi yan sa akin, nakikita ko na yung mga galing na ginawa ko, na-appreciate ko na yung sarili ko. At dahil doon, naging confident ako at naging proud ako sa sarili ko. And I thank you. Okay, thank you, Miss Egypt. Okay. Our next candidate was welcome representative from Philippines. Magandang hapon, Talk Nation. Ako nga pala si Bella Cameron. Nire-representa ang pinakamamahal nating bansang Pilipinas. Huwag kang matakot sumubok. Kung hindi mo susubukan, hindi mo malalaman. Okay, Miss Philippines. Pumunot ka na ng iyong katanungan. Okay, Miss Philippines. Ito ang tanong. What do you think is the role of a content creator in shaping the future of the world? Again, the question is, what do you think is the role of a content creator in shaping the future of the world? As a content creator, maaari kong impluwensyahan ang kabataan ng mabuting gawain. And maaari nila yung ma-absorb in the future. At kailangan nating ingatan yung mga gagawin natin kasi maaari nilang gayahin as a content creator. At yun lamang po at maraming salamat. Okay, that's it for Miss Philippines. Okay, let's call on our next candidate from the Kingdom of Saudi Arabia.
Pamela May Perez, proudly representing Saudi Arabia! And ang sama-samang pamilyang naglalakbay, for sure, pinalaya sila sa inuupahang bahay! Okay, Miss Saudi Arabia. Pumunot ka na ng katanungan. Okay. Miss Saudi. Miss Saudi. Here's the question. What kind of legacy do you want to build through your online presence? Again, Miss Saudi, what kind of legacy do you want to build through your online presence? Gusto ng translator. Tatagalogin daw natin ang katanungan. Okay. Okay. Ang tanong, Miss Saudi, ano ang gusto mong iwanan na legacy or ano ang gusto mong iwanan sa mga tao na kung sino ka sa iyong ginagawa ngayon na pagiging content creator? Pagka sinabing Pamela May Perez or Pretty Pami, ano ang gusto mong maalala ng mga tao sa'yo? Thank you, Kuya Rai. Ang gusto kong maalala sa akin ng mga tao, tulad nga sa mga content creator dito, na lagi ko silang tinutulungan, hindi ko sila tinutulungan paangat, hindi ko sila tinutulungan pababa, kundi paangat. Kasi kahit ako, okay lang sa akin na bumaba ako, basta may tinutulungan akong paangat. At alam ko sa sarili ko na madami silang, pag sinabing Pretty Pami, madami silang maalala sa akin, tulad nga yung pagtulong ko sa kanila, tulad sa kung paano ko sila palakasin dito sa loob ng mansion. Okay, that's it for Miss Saudi Arabia. And for our last candidate, representative from the Philippines. Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Angelica Famador, representing Pilipinas! And naniniwala ako sa kasabihang, kapag may tiyaga, may nilaga. Kapag may pangarap, may tagumpay. Thank you. Okay, Miss Philippines. Dalawa na lang ang katanungan dito. Bumunot ka na. Okay. Ang huling katanungan sa araw na to. Miss Philippines, ang tanong. How do you ensure that your content stays inclusive and resonates with diverse audiences? Nuulit ko, Miss Philippines, kung gusto mong Tagalogin ko dahil si Mr. Samoa kanina pinatagalog to. Again, the question is, Miss Philippines, how do you ensure
that your content stays inclusive and resonates with diverse audiences? Thank you so much, Kuya Rai. Kaya na sagutin ni Yeah. Miss Philippines. I think in a way that I am doing a content creator. Being a content creator is not mahirap for me because we know that a content creator is kinabahan ako. But yeah. Go lang, Miss Philippines. I think in a way that I'm doing content, in a way that I'm dancing and singing, I think that's irrelevant to the people, to my followers, to inspire of what I'm doing. So that's it. Thank you. Okay, that's it for Miss Philippines. May we call on again all our candidates for our Mr. and Miss The House of Collab Season 8. Our lady boy. Ang lady boy ng Tagaytay. Ganda, ganda.
yun.
po ulit tayo dito sa ating Mr. and Miss DHOC Season 8. Magkita-kita po ulit tayo dito lang sa pinakamagandang linggo sa loob ng The House of Collab Season 8. Kita kits!